Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo kung paano palakihin ang mga payat na biik. Naisipan ko ito i-share sa inyo ngayon mga ka-farmers dahil nakabili po ako ng mga biik. 5 po sila mga ka-farmers at mga payat po sila. So binili ko po sila mga ka-farmers sapagkat mura. At yung purpose ko lang po dito ay papalakihin sila na panglitsunin mga ka-farmers. So, hindi po sila yung hybrid. Mga mistiso po sila mga ka-farmers. I know na hindi lang po ako yung bumibili ng mga payat or bansot na biik mga ka-farmers. Marami din sa ating mga ka-farmers na ganyan. Lalo na po yung gustong mag-alaga ng baboy at hindi pa po nila afford yung mga magagandang breed mga ka-farmers. Of course, normal po yan. So, i-share ko sa inyo ngayon mga ka-farmers kung ano po ba yung ginagawa ko para sila ay patabain. Mula nang mabili ko po ang aking mga biik mga ka-farmers, meron na po silang improvement. So yung una ko pong ginagawa mga ka-farmers ay nililinis at minimaintain na dry yung area ng mga biik. Very important po sa mga biik mga ka-farmers, lalo na po yung mga payat na dry po yung area nila. At i-maintain natin ang cleanliness sa ating kulungan para palaging presko ang paligid ng ating biik mga ka-farmers. Huwag din natin kalimutan mga ka-farmers na linisin ang kanilang kainan before tayo maglalagay ng pagkain. Para hindi po makontaminate ng mikrobyo ang pagkain na ilalagay natin sa kainan mga ka-farmers. Very important po na before natin lagyan ng pagkain, linisin po muna natin mga ka-farmers. Minsan din, ang mga biik, dun sila umiihi at dumudumi sa kanilang kainan. So, ganyan po ka-importante yung paglilinis natin before natin lagyan ng pagkain. Ang ikalawa po namin ginagawa mga ka-farmers, para mas mapadali po yung paglaki ng aming mga biik, ay hindi po namin sila pinapaliguan araw-araw. So, yung mga biik mga ka-farmers, lalo na po yung nasa pre-starter stage, huwag nyo po yung paliguan araw-araw. Dahil hindi pa po makapal yung taba nila mga ka-farmers, so mas madali po silang ginawin. Iwasan po talaga natin mga ka-farmers na mabasa yung kanilang katawan. Linisin lang po natin yung area na dapat linisin mga ka-farmers or yung kailangan na hugasan ng tubig. Yun lang po yung area na basain natin. Basta as much as possible, i-maintain po natin na dry yung kulungan ng ating mga biik. O mag-iwan po talaga tayo ng lugar na dry mga ka-farmers kung saan pwede silang makahiga. Ang importante po ay huwag nyo pong basain ang kanilang katawan mga ka-farmers. So, yan po ang ikalawang dapat gawin kung gusto ninyo na madaling lumaki ang inyong mga biik, lalo na po yung mga payat mga ka-farmers. Tatlo po na dapat ninyong gawin ay dapat nagpupurga kayo mga ka-farmers. Isa din kasi sa rason kung bakit payat yung ating mga biik kahit na malakas silang kumain ay dahil sa mga parasites or mga bulate. So, dapat po natin yang puksain mga ka-farmers. Pabalik-balik ko po talaga yung sinasabi. Halos sa lahat ng tutorials ko, para mas tumaba agad yung ating mga biik, dapat po talaga yung regular na pagpurga. So dito sa amin mga ka-farmers, ang ginagamit namin ay injection kapag mga maliliit pa kasi mas easy pa sila hawakan mga ka-farmers. Pero kapag yung mga malalaki na tulad ng nasa grower stage, mas prefer na po namin yung powder mga ka-farmers. Ang ikapat mga ka-farmers ay after natin magpurga, dapat magbigay po tayo ng vitamins. So hindi din pwede na magbibigay tayo ng vitamins sa ating mga biik na hindi sila napupurga. Kailangan din na purgahin muna natin mga ka-farmers para mapuksa po yung mga bulate. So dito sa amin mga ka-farmers, ang ginagawa po namin ay nagbibigay kami ng injectable na vitamins at nagbibigay din kami ng mga powderized na supplements. Yung ginagamit namin sa powder mga ka-farmers kasi mas madali siya ay King's Vita Plus, Vitamin Pro at Sisical mga ka-farmers. Then aside po sa pagbibigay ng mga ganyang mga supplements na mabibili natin sa market, nagbibigay din kami ng mga talbos ng kamote. At isa din mga ka-farmers, naghahalo din ako ng ascorbic acid sa pagkain ng aking mga baboy. Meron kasi yung study mga ka-farmers na ang ascorbic acid ay makatutulong siya para madaling tumaba yung ating mga biik. So inihalo ko lang po yan
sa pagkain ng aming mga baboy, mga ka-farmers. Pero hindi siya palaging ginagawa ko kasi hindi palaging available ang ascorbic acid sa amin mga ka-farmers. Yung talagang palagi namin ginagawa ay yung mga powderized na supplements, yung talbos ng kamute na pang snacks ng aming mga baboy, mga ka-farmers. Aside sa nakatipid kami sa pagkain mga ka-farmers, nakatutulong din siya para ma-additionalan yung mga nutrients na kailangan sa katawan ng ating mga baboy. Meron din siyang mga magagandang benepisyo mga ka-farmers. Yung ikalima at ang panghuli mga ka-farmers ay nagbibigay po kami ng dekalidad na feed. So when we say dekalidad, yung ibig sabihin ko po dito mga ka-farmers ay yung premium feeds. Pero meron ako mga subscribers and followers na nagsasabi na nakagamit sila ng mga feeds na di naman siya ganong mahal tulad ng mga premium feeds mga ka-farmers, pero maganda din daw yung epekto. So depende po yan sa hog raiser mga ka-farmers kung saan po kayo nakakatipid at maganda po yung epekto nito sa inyong mga alaga. Pero dito sa amin, ang ginagamit po talaga namin ay Ultra Pack kasi mas lesser po yung price niya compared sa Pigrulac mga ka-farmers. Pero the same premium feeds po sila mga ka-farmers. Pinipili namin to dahil high density. Pag high density kasi mga ka-farmers, nakatutulong siya para mas madaling lumaki yung ating mga baboy at mas dumami po yung mga laman or yung mga karne mga ka-farmers. Pero depende na po sa inyong mga ka-farmers kung saan po hiyang ang inyong mga baboy. So, ulitin po natin mga ka-farmers kung ano ang gagawin kung paano palakihin ng mas mabilis ang mga payat na biik. Una mga ka-farmers ay dapat i-maintain natin na malinis ang kanilang kulungan at kainan. Ikalawa, huwag paliguan araw-araw ang mga biik mga ka-farmers lalo na kapag payat ito. Ang ikatlo ay magbibigay tayo ng regular na pagpurga. Ang ikaapat ay pagbibigay din ng regular na vitamins mga ka-farmers. At ang panglima ay ang pagbibigay ng dekalidad na feeds. Yun lamang po mga ka-farmers. Sana po ay meron kayong natutunan sa video nito. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.